Maraming anyo ang public service. Sa iba't ibang pamamaraan, ipinapakita ng ating mga kababayan ang kanilang pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Para po sa Overseas Filipino Network, ang inyong OFN Media, ako po si Susan Kay. At sa bahagi ito, nagbabalik po ang ating katuwang sa public service, patuloy na tumutulong sa ating Bantay OCW Foundation para sa ating mga overseas Filipino workers at sa kanilang mga kaanak saan man sa mundo, si Ginoong Jaime Lau. Mr. Lau, welcome back. Kumusta po kayo? Okay, Susan, good morning. Ba talagang naka-t-shirt na tayo ng Team Jaime Lau. Saan ba papunta itong team na ito? Ito is sa grupo namin patutunguhan namin is yung sa OFW Foundation, tulungan natin para maging team building. Oo nga, grabe ang inyong pagtulong na ginagawa sa ating mga kababayan. And this is the first time na maririnig naman nila at mapapanood po nila kayo kung bakit nandun tayo sa termino ng pagtatayo, team building, ika nga, o builders. Bakit builders kayo? Ang team builders, ganito. Sa grupo kasi namin sa Team Lau is majority sa amin is mga engineer. At may mga OFW tayong engineers, ha? Yes. Same time, galing sa labas. OFW din. Opo. At bakit mahalaga na ngayon nagsasama-sama itong grupo ng mga inhenyero sa inyong kampo? Kasi nakita namin ang Santa Cruz. Actually, ang Santa Cruz is an industrial, no? Nagtaka lang ako, bakit walang pumapasok na mga investor? So, dapat yun, ang goal namin na mag-invite kami ng investor. Ano po bang mga malalaking negosyo o investors ang naririyan na? Nandyan ang San Miguel, Aboitiz, may mga depo ng mga oil, fuel. So, Mr. Lau, tinitinan ninyo ngayon na posible na pwede pa kayo mag-imbita ng marami pang investors. Posible yan, San. Ganito yan, no? Yung Santa Cruz, ang gawin ko, mag-invite ako ng investor, bigyan ko ng tax holiday. Kasi as a public servant, hindi man yung marami lang building, importante is trabaho ng mga tao. And papaano po makakapagbigay ng malaking kontribusyon itong grupo ng mga inhenyero na na mga kasama po ninyo? Through invitation ng mga malaking company. Kasi si Mayor Lau, yung inyong anak pala ay isa ring inhenyero. Kayo'y isa ring inhenyero. Or engineer para sa mga millennial. Engineer. Mga engineers po sila. Yung inhenyero sa Tagalog yun. Okay. So, kayo na mga inhenyero or mga engineers, ano po, sabi natin, literal na nagtatayo. Pero kung symbolical, ano pa ang pwedeng itayo ng grupong ito? Okay. A mere example in Santa Cruz is tubig. Okay. Problema sila sa tubig. Ang Santa Cruz, ang daming tubig. Kaya nga nagtaka ako, a simple problem, hindi nila ma-resolve. Ang tubig, kailangan buksan mo ng madaling araw. Kailangan maghintay ka ng 12 o'clock. Pag 1 o'clock, mawala na. Ay, nagrarasyon ng tubig dyan? Yes. Sa kabila ng maraming tubig kanyo? Ay, bakit maraming tubig po dyan? Kasi ang aquifer ng Santa Cruz, malapit lang. Maraming tubig talaga ang Santa Cruz. Yung ibang lugar nga, flowing nga ang tubig. Tapos, yung lugar na yan, sa kabila ng flowing ang tubig, sabi nyo, nagrarasyon. Nagrarasyon. O, may mali. May hindi ginagawa. Actually kasi ang Santa Cruz, 15 years ago, may third party yan. Okay. Yung tinatawag na SIG, no? So, sa termino ng anak ko, kinuha yan sa munisipyo. Ang problema lang, yung kinuha ng munisipyo, dapat wala nang VAT na bayaran, di ba? Kasi 15 years na siya, dapat i-rehabilitate na yung mga tubo. So, ang nangyari, hindi na-form yung management side, ewan ko lang kung saan pumunta yung pera. Nako. Basic necessity ng tao yung tubig. Yes. Pag walang tubig, talagang pwede nating ikamatay yan. At ganyan kalaki ang papel na ginagampanan ng tubig sa buhay natin. Kumusta si Mrs.? Paano siya magluluto kung walang tubig? Mahalaga ang tubig, lalo na sa mga kababayan, no? Sa pagluto, paglaba, and others. Oo nga. At talaga pong hindi tayo mabubuhay pag wala nun. So, yan ang number 1 na ina-address ng Team Lau. Yes. And palibasa po, isa kayong negosyante. Sabi nga iba ang pagtingin ng isang negosyante pag kayo pumasok sa public service. Paano yung kombinasyon na yan, Mr. Lau? Ang importante, for example, as a businessman, kung mag-invite ako ng isang investor,
bigyan ko ng tax holiday na 5 years. Kasi as a investor, magpasok ka, first 3 years yan, hindi pa yan kikita ng pera. No? So kung bigyan ko ng 5 years nga tax holiday, ibuhos nila lahat ang resources nila para at least maraming magpasok na trabaho. Kasi definitely, infrastructure muna. Infrastructure yan. At billion din o million din ang Yes, kailangang gastusin nila dyan. Actually, ngayon, ang dami na sanang gusto pumasok. Pero ewan ko lang, bakit hindi natuloy? So, meron kayong ganyang proposition po na nag-iimbita sa mga possible investors at sabi nyo, posibleng-posible yan, na pwede ninyong dalhin dito sa inyong lugar sa Santa Cruz, sa Davao del Sur. Okay. Ang focus ko dyan, number 1 is investor. Ang pinaka-importante, trabaho ng mga tao. Yung daily needs nila, yun ang pinaka-importante. Kasi pag pumasok ang investor, natural, may trabaho. Yes. Bukod po sa mga trabaho na kasalukuyang ginagawa nila doon, ano-ano po ba yun? Yung mga existing ngayon, yung mga handicap, fishing, ganun, tulungan natin yan. Kasi ang munisipyo ng Santa Cruz, very rich ang Santa Cruz, that is a first-class municipality. Yung IRA nila is 340 million a year. Yung 20% of that is 68 million per year. No? So ang problema ngayon, nasaan yung 68 million per year? Hindi naman napamahagi yun sa mga barangay. Yung ngayon na administration, puro lang building yung makita mo doon sa munisipyo. So yan is national budget man yan, hindi man yan sa local. Kung babalikan ko po yung fishing, yung mga handicrafts na yan, okay, kaya nilang mangisda, kayang gumawa ng ganitong mga proyekto, pero ang dulo nun, Mr. Lau, paano magiging pera yun? Kaya nga, number 1, para mag-excel yung fishing, kailangan suportahan yan through cooperative. No? So, isa pa yan, para hindi sila matakot, fishing lang sila ng fishing, kailangan doon magpasok ang businessman. No? Kagaya ko, no? Tulungan ko sila kung paano i-market yon. Oo, kasi ilang taon na kayong businessman? More than 30 years na siguro. Kalahati I'm pa very siguro ng buhay successful. niyo. Ang Oo. very successful businessman. Kaya pwede nyo i-translate sa public service ang pagdinegosyo. Public service kasi, Ma'am Susan, is a public servant. Kailangan tulungan natin ang mga basic needs ng mga tao. At syempre, ang gobyerno kailangan ng pera. Yes. Kagaya yung mga senior citizen, no? At the time ng anak ko, every birthday, bigyan sila ng cake plus may 500 pesos panakas. I-doble ko yun. Gawin ko 1,000. Kasi maraming pera ang munisipyo ng Santa Cruz. So, Kailangan si Mayor June, ipamahagi natin sa mga tao. Si Mayor June nagbigay noon. Yes. At ngayon siya ang pumapartner naman sa'yo bilang bise mo. At the time na binigay ng anak ko, nagtataka ako. Ngayon, nawala yun. Kinansel nila yung emergency PhilHealth. Nawala na din. Lahat. Ang hirap magpunta maghingi ka ng tulong sa munisipyo ngayon. Ang hirap, hindi ka makapasok. So Mr. Lau, lahat ng mga tama, mabuti at produktibo, kapakipakinabang sa inyong mga constituents, itutuloy-tuloy nyo yan. Ibabalik ninyo kung nawala. Ibalik ko yung naumpisahan ng anak ko. So, maging open ang munisipyo sa lahat ng tulong. No? For example, yung mga gamot, no? Pwede natin ibigay yan na libre. Kasi maraming pera ang munisipyo. First class municipality. Through ERA, may mga dyan, no? Ibalik ko nga yung 20% ng ERA nga, 68 million. Wala ka mang nakita na even one project sa 18 barangays. Di, masisiguro namin kami, kasi mga engineer kami, madali lang namin gawin yun. Pati yung tubig, ang dali lang yun gawin. May plano na ako dyan, maggawa ako ng isang commercial port. So, Okay. once pag may commercial port ka, may isang lupa ako dyan na manukan ko, i-convert ko yan ng container yard. Isa yan sa yung commercial port. Pag may commercial port ka, lahat ng mga investor, mas gusto nila yan. Kasi madali na nila. Kasi ang Davao kasi congested din ang port ng Davao. Bakit i-transport pa nila sa Davao kung may ang Santa Cruz may sariling commercial port? So mas mabilis po. Mas Tapos mabilis. mas madaling madala sa merkado o Yes. sa mga palengke, ika nga, kung ano man, yung mga produkto na yan. And gaano po kabilis na maitayo yan? Builder talaga kayo? Madali yan Oh, kasi madali. lahat ng mga dokumento naka-ready na, naghintay lang ng tamang panahon. So matagal nyo nang pinaplano yan. Nakaplano na yan. At marahil nung panahon ni Mayor June Lau ay isa yan sa nasa pipeline niya. Supposed to be, nahinto lang. Oh. Naka-ready na sana yon.
Alright. So, sa lahat po ng mga proyektong ito na tinitingnan namin bilang kayo, Mr. Lau, as businessman, gaano ka-effective na public servant ang isang negosyante? Sabihin nyo nga po sa inyong mga kababayan. Very successful na kasi ako sa negosyo ko. Kaya nga ang platform ko is good governance, no corruption. So mas madali yun. Kasi as businessman, marami din akong kaibigan. So ang kumpiyansa nila sa akin, mas madali. Kasi ngayon, magwan ka, ang hirap magkuha ng business permit. Ewan ko lang. At uulitin ko, never akong na-engage ng illegal activities. So yun ang mapanghahawakan sa inyo. Kung kayo bilang negosyante, hindi kailanman na-engage sa anumang illegal activities, di lalo pa pag kayo nagdinilbihan na sa inyong mga kababayan dyan sa Santa Cruz. Serbisyo publiko talaga ako. Ayan mga kaibigan, sumainyo po si Ginoong Jaime Lau mula po sa Santa Cruz, Davao del Sur. At syempre, napakinggan natin, narinig natin ang kanyang mga adhikain, ang kanyang mga layunin para po sa probinsyang ito. And for your information sa ating mga kababayan saan man sa mundo, sa ating mga overseas Filipino workers sa kasagsagan po ng COVID noong pandemic, si Ginoong Jaime Lau ay nakatutok sa pagtulong sa ating mga kababayan. In fact, ang una kong na-interview sa Davao, si Loloy. Humingi siya ng tulong na mapauwi yung kanyang kapatid mula po sa Saudi Arabia. So thank you very much, Mr. Jaime Lau. Hanggang sa muli. Okay. Ito po ang inyong Bantay OCW para po sa OFN Media, ang Overseas Filipino Network. Ako po si Susan Kay.